na ipinag-utos ng Führer na hulihin ni Colonel Roy Mustang. At nandito rin ang Full Metal Alchemist na makakasama ng Colonel sa mga misyon. Nakita ng mga bantay ang Ice Alchemist ngunit inatake sila nito. Saka nahawakan nito ang isa at pinagyelo ang katawan pati na rin ang kasama nito. At muntik na siyang tamaan ng sandata na nagmula pala sa Full Metal Alchemist na kinuha ang sibat at pinag-transform ang sandata na walang transmutation circle na ikinagulat ng lalaki. Saka dumating ang kapatid at pinagtulungan nila ang Ice Alchemist. Ginamitan nito ng Alchemist si Edward pero hindi ito naapektuhan dahil sa automail. Saka nakilala niya na ito ay ang Full Metal Alchemist na si Edward Elric. Pero nagtataka siya kung ba't mas maliit si Edward. Sa isang iglap ay nahuli ng bida ang kalaban ng mga bato. Tapos pinatalsik pa ito dahil sa inis. Nahuli na ang Ice Alchemist kaya nagpasalamat ang militar kay Alphonse dahil akala ay siya si Edward. Subalit bigla itong gumamit ng malakas na alchemy kaya nakatakas at napinsala ang mga militar. Giit ng colonel na ang nakalaban nila ay dating state alchemist na si Isaac McDougall. Dumating si Lieutenant Colonel Hughes ngunit si Alphonse na naman ang napagkamalang Full Metal. Sa kaniyaya nito ang dalawa na maghapunan sa kanila. Niyakap ni Hughes ang kanyang anak saka pinakilala niya ito sa magkapatid ngunit inis na inis si Edward dahil tinawag siya nitong pandak. Napakasarap ng pagkain nila pero hindi kumakain si Al dahil diet daw ito. Sa kulungan ay sinusubukan ni Isaac na maging kakampi si Kimberly dahil si Führer Bradley daw ang tunay na kalaban. Pero wala daw pake si Kimberly sa pinaglalaban niya kaya umalis na ito at itinulak ang pinagyelo niyang guard. Di makatulog si Hughes sa kakaisip na bata pa lang sila Ed at Al pero naging tuta na sila ng militar. Ililista daw ni Alphonse ang luto ng asawa ni Hughes sa mga kakainin niya pag naibalik na ang katawan. Samantala isang transmutation circle na lang ang kulang ay matatalo na daw ni Isaac si King Bradley. Dahil sa panluloob kagabi sa Central Prison ay naghigpit ang seguridad sa pamumuno ni Colonel Roy. Ngunit meron na namang bagong biktima si Isaac na nakita nila Ed. Nakailag naman si Isaac dahil naramdaman nitong dumating si Major Armstrong na inatake niya pero nakailag. Kaya muling umatake at nagkaroon ng pagsabog na nakita nila Ed at Al. Nang dumating ang magkapatid ay inihagis ni Isaac ang bag para makatakas ito sa kanila. Nagmamasid sa itaas si Isaac ngunit nakita siya ni Roy na tinira siya ng flame alchemy pero nakontra niya ito gamit ang tubig sa mga pipe saka binasa niya ang kernel para hindi makagamit ang apoy. Tumawid si Isaac sa gusali upang linisin ang ginawang transmutation circle pero nag-aabang pala ang magkapatid na alchemist. Ginamit ni Isaac ang mga transmutation circle upang magkaroon ng malakas na alchemy. At sinabing ang bansang ito ang kanilang kalaban pero ayaw makinig ng magkapatid kaya inatake ito ni Alphonse. Saka tinanong nila kung nasa kanya ang Philosopher's Stone. Ginamit nito ang tubig sa ilog at gumawa ng napakataas na yelo na sinuntok ni Major Armstrong pero lumiko lang ito. Saka nagpatuloy ang paglaganap ng yelo dahil balak nitong gawing yelo ang buong Central. Nakaakyat si Edward gamit ang alchemy at sumunod din sa kanya si Alphonse, saka naglaban sila ng alchemy kaya tumalsik ang lalaki at gumawa ng mainit na tubig. Nakabalik ito sa yelo at pinasabog ang mukha ni Alphonse. Kaya nalaman niyang wala pala itong katawan dahil nilabag nila ang batas ng alchemy. Naalala ni Ed noong naglaho ang kapatid kaya nilagay niya ang kaluluwa nito sa armor. Saka sumugod si Ed at napabagsak ang lalaki ngunit lumaban pa pero sinipa siya ni Al. Tinusok nito bigla si Ed na iniligtas ng kapatid. Saka nagsimula ng magyelo ang buong Central dahil sa kagagawa nito. At kahit pasabugin ang yelo ay kusa itong nabubuo. Nakaatake na si Roy ng apoy dahil nakapagpalit na siya ng gloves mula kay Riza Hawkeye. At nanghihina naman si Isaac nang makasalubong niya si King Bradley kaya gumawa siya ng isang sibat at sumugod. Pero nahiwa na pala ng Führer kaya namatay na si Isaac. Winasak ni Armstrong ang isa sa transmutation circle kaya hindi natuloy ang balak ni Isaac na Ice Age sa Central. Sinipan si Roy dahil sa yelo. Bagamat di nakita ng magkapatid ang Philosopher's Stone ay di pa rin sila susuko para maibalik ang mga katawan. Saka dumating si Armstrong na dinalaw sila sa ospital pero naghuhubad pa rin ito kahit doon. Samantala naghihintay lang ng pagkakataon ang mga homunculus bago magpakita. Patungo sa Lior ang dalawa upang hanapin doon ang Philosopher's Stone. 10 taon ang nakalipas ay pinakita ni Ed ang kakayahan sa alchemy na ikinatuwa ng ina dahil nagmana daw ito sa kanilang ama. Pero namatay ang ina dahil sa isang sakit. Naisip ni Ed na buhayin ang ina gamit ang alchemy kaya sinabi ni Al na pinagbabawal ito. Dumating si Winry na nag-aalala sa kanila pero tinukso pa ito ni Ed. Pagsapit ng gabi ay ayaw uminom ni Ed ng gatas kaya daw hindi ito lumalaki kaya nag-away sila ni Tandang Pinako. Pagkagaling sa school ay magkakasamang umuwi ang tatlo. Di nagtagal ay naging estudyante sila ni
Master Izumi para matuto pa ng alchemy. At lumipas ang mga taon ay nagpatuloy sila sa research kung paano mabubuhay ang kanilang yumaong ina. Hanggang isang araw ay natapos na nila ang research kaya inihanda ang lahat ng sangkap sa kanilagyan ng dugo. Subalit paggamit nila ng alchemy ay nakakatakot na kapangyarihan ng kanilang nag-ambala kaya lumabas ang isang mata at nagsimulang maglaho ang kanilang mga katawan ngunit si Al ay tuluyang nilamon nito. Napunta si Ed sa lugar na may malaking pinto at kinausap siya ng isang nilalang. Saka nagbukas ito at tinignan siya ng malaking mata at pinilit din siyang kinuha nito kaya nahulog sa kawalan at nakita ang mga mahahalagang impormasyon na pumapasok sa kanyang utak. Tapos naglaho din ang isang paa at isang kamay. Nagbalik na naman siya sa pinto ng katotohanan na nais niya muling pasukin upang makumpleto niya daw ang tamang formula. Pero hindi siya pinahintulutan ng nilalang at kinuha na ang isa niyang paa bilang kapalit ng impormasyon na nalaman. Pagbalik ay putol na ang paa at wala na si Al. Saka kinilabutan siya nang makita na isang halimaw ang nagawa nila. Tapos gumamit siya muli ng alchemy para mailagay sa armor ang kaluluwa ni Al. Nang magtungo si Roy ay kinilabutan siya sa ginawa ng mga bata. Kaya hinanap nila ang magkapatid at marahas na tinanong si Ed kung anong ginawa nito ngunit humingi na lang ng tawad si Al. Kamangha-mangha daw ang alchemy na ginawa ni Ed kahit naging palpak ito. Kaya giit ng Colonel na kung magiging state alchemist si Ed ay makakapagsaliksik ito kung paano maibabalik ang kanilang mga katawan. Pero dahil sa naranasan ng dalawa ay tutol si Pinako sa nais ng Colonel. Nagsimula sa panghihikayat si Roy upang mapakinabangan ang talent ng mga ito. At nang umalis ang militar ay nag-iisip si Ed subalit nakita daw ng Colonel na nagbabaga ang mga mata nito. Tapos sa isang taon ay pipilitin daw ni Ed na makarecover ang katawan kaya nagbabala si Pinako. Ngunit ipinangako na ni Ed na ibabalik niya ang katawan ng kanyang kapatid. Kaya nang may kabitang automail ay nagsanay sila nito upang matutong lumaban. Nagagamit pa rin niya ang alchemy kahit walang transmutation circle katulad ng kanilang master. Ngunit binato siya ni Winry dahil nag-transform ang kanyang automail. Saka nangako ang dalaga na siya ang tapat niyang mechanic hanggang mabawi ang kanilang katawan. Pagdating sa Central ay sumailalim si Ed sa pagsusulit. Kaya pinakita niyang di na niya kailangan ng transmutation circle para makagamit ng alchemy. Ngunit sinugod niya ang Führer dahil maaari daw itong mapatay sa ganitong eksaminasyon. Pero hindi natakot si King Bradley dahil naputol na pala nito ang sandata niya. Samantala naghihintay lang ang dalawa sa kanyang pagbabalik. Natanggap kaagad si Ed na isang state alchemist at binigyan siya ni King Bradley ng alias na Full Metal Alchemist. Sa present ay malapit na sila sa Lior upang hanapin ang Philosopher's Stone. Talamak sa Lior ang balita sa mga himala ng isang priest ng mawasak ni Al ang radyo. Pero gamit ang transmutation circle at alchemy ay naayos ito ni Al. Kaya inakala ng mga ito na si Al ang Full Metal. Ngunit nagtaka silang si Bansot pala ang Full Metal Alchemist. Napakinggan nila si Cornello sa radyo na gumagawa daw ng mga himala. Saka napakasikat nito dahil sa mga simpleng himala pero nakumpirma nila Ed at Al na gumagamit lang ito ng alchemy. At naisip nilang Philosopher's Stone ang nasa singsing nito. Isang dalaga ang nagdadasal upang maibalik ang kanyang kasintahan. Kaya sinabi ni Ed ang mga recipe para makagawa ng isang tao at wala pang nakagawa nito sa kasaysayan pero naniniwala daw si Rose kay Father Cornello. Nabahala si Cornello nang malaman na may state alchemist doon. Kaya inanyayahan nila ang dalawa subalit